Hayop kang bata ka, nanginginig ang mga kamay na hinaplos ni Miss Turtle ang ulo nito, hayop ka. Napako ang tingin ko sa buhok na nasa kamay ko. Medyo may kabigatan ito, paano ito nagagawang suotin ni Miss Turtle maghapon, bukod sa masyado itong matingkad para sa totoong buhok. Obvious na wig lang ang suot nito, may dress shop kami kaya alam ko ang pagkakaiba ng wig sa totoong buhok. Ibalik mo sa akin yan you little piece of shit. As you wish, binato ko ang wig kay Miss Turtle, tumama ito sa mukha nito, sa susunod gumamit ka ng kondisyoner, talagang nag-split ang buhok mo. Muling sumabog ang nakabibinging tawanan, mas malakas kaysa kanina, sa labas ng bintana, nakadungaw at nakasilip ang ilang mga estudyante mula sa magkabilang silid-aralan, nakaukit sa kanilang mga mukha ang magkahalong pagtataka at pagkatuwa habang pinagmamasdan si Miss Turtle. Nagmamadaling pinulot ni Miss Turtle ang wig at agad na nilagay sa ulo nito, muling nagtawanan ang lahat dahil baligtad ang pagkakalagay nito sa wig. Mga hayop kayong lahat, sigaw ni Miss Turtle sa kulob na tinig, inayos nito ang wig sa pagkakapatong sa ulo nito, lumantad sa amin ang nanlilisik at namumula nitong mga mata. You'll regret this antipasado. Nagmamadaling humakbang palabas ng silid-aralan si Miss Turtle dala ang mga gamit nito, muntik pa itong madulas ng matapakan ang nakakalat na balat ng saging sa tabi ng pintuan. Nagtawanan ang mga kaklase ko, nagtayuan ang mga ito sa kani-kanilang mga upuan at patakbong nagtungo sa kinaroroonan ko. Agad akong sinunggaba ni Clint sa baywang at inangat na parang baby. Kulang na lang ay tumama ang ulo ko sa kisame sa taas ng pagkakabuhat nito sa akin. Ang galing mo Beshi, natalo mo ang Dragonessa, tumatawang bulalas nito habang iniikot ako, sa paraan ng pagkakatingin nito sa akin, parang isang diyosa ang nakikita nito at hindi isang 15 anyos na dalaga, may kinang sa mga mata nito, Mia the Dragon Slayer. Clint, Mia the Dragon Slayer, ulit ni Clint sabay yakap sa akin saka dinampian ako ng halik sa pisngi, maluha-luha ito, natalo mo ang Dragonessa Beshi, niligtas mo ang lahat, salamat. Mia the Dragon Slayer, Mia the Dragon Slayer, hiyawan ng mga kaklase ko, ang iba ay nagsipagsayawan pa at naglulundag sa sobrang kagalakan, Mia the Dragon Slayer. Magkahawak kamay na nagsayawan sina Nana at Karina sa saliw ng tugtugin na sila lang ang nakaririnig. Mia the Dragon Slayer, narinig kong bulong ni Layla mula sa likuran ko, nakatingin ito sa akin bagamat walang ngiti na makikita sa mukha nito. What seems to be the problem, anong nangyari, si Miss Freya, ang chemistry teacher at advisor namin, kunot-noo itong nakatayo sa tabi ng pintuan habang nakatingin sa amin, may hawak itong microscope sa isang kamay. Isa sa mga mababait na guro sa Perville High si Miss Freya kaya naman palagay ang loob namin dito, kailanman ay hindi ito namamahiya ng estudyante, kaya naman sobrang mahal namin ito. Bakit nakita kong tumatakbo patungong office si Miss Turtle, anong ginawa niyo? Si Mia po Miss Freya, niligtas po niya kami laban kay Dragonessa, masiglang sagot ni Nana. Niyakap nito ng mahigpit ang hawak na aklat sabay tingin sa akin, Mia the Dragon Slayer. Mia the Dragon Slayer, kalbo po pala si Dragonessa, nakangising sabi ni Clint, kung nakita niyo lang po Miss Freya, gosh ang ulo niya, mas makintab pa sa doorknob ng Malacanang. Napadako ang tingin ni Miss Freya sa akin, alam mo ba ang nagawa mo Mia? Nagtaas si Miss Freya ng isang kilay, that was brave of you to do, whatever that was, pero tandaan mo, math teacher niyo pa rin si Miss Turtle, kahit gaano pa ka-impacta ang impactang yun, may kapangyarihan pa rin ito para ibagsak kayo. Nagkatinginan ang mga kaklase ko, tila hindi nila naisip na maaaring mangyari ang mga sinabi ni Miss Freya, kayang-kaya kaming ibagsak ni Miss Turtle, sobra itong napahiya kaya siguradong gagawin nito ang lahat makaganti lang sa amin lalo na sa akin. Kasalanan ko kung mangyayari ang mga sinabi ni Miss Freya, dahil sa kagustuhan kong mapatalsik sa school si Miss Turtle, nagawa kong idamay ang mga kaklase ko sa galit nito, at paano kung hindi mapatalsik ang Dragonessa, paano kung kampihan pa rin ito ng butihin naming prinsipal, saan na kami pupuluting lahat, mababalewala ang lahat ng sakripisyo ko, sa huli, kapupuotan lang pala ako ng mga kaklase ko. Kinapa ko ang ballpen na nakasabit sa uniform ko. Naramdaman ko ang panginginig ng mahabang katawan nito, gumagana pa rin ang video camera nito hanggang ngayon. Napansin marahil ni Miss Freya ang pananahimik ko, nilapat nito ang isang palad sa balikat ko. Don't worry Mia, kahit iparating pa ni Miss Turtle kay Mrs. Lord ang nangyari nasa likod mo lang ako, susuportahan kita, sabi ni Miss Freya, bahagya itong lumapit sa akin sabay sabi sa mahinang tinig,
Sa totoo lang matagal na rin akong inis sa dragonessa na yun, napangisi si Miss Freya sabay takip sa bibig at napangiti. Muling nagtawanan ang lahat. Tama ang mga sinabi ni Miss Freya Mia, sang-ayon ni Bruno. Hinawakan ako nito sa balikat sabay lapat ng kaliwang pisngi nito sa pisngi ko. Naramdaman ko ang magaspang na tekstura ng pilat nito na kumiski sa balat ko. Nandito lang kami sa likod mo ha Mia, alam mo yan, basta huwag ka lang uutot. Bit-iwan mo nga ako, bulya ako rito, lalo pang hinigpitan ni Bruno ang pagkakahawak sa akin. Tigilan mo nga si Mia, saway ni Layla, hindi ka nakakatulong. Napangisi pa lalo si Bruno, nagseselos ka lang yata, alam ko namang matagal mo na akong gusto. Ayaw mo lang aminin, kumalas ito mula sa pagkakahawak sa akin sabay lahad ng mga kamay kay Layla. Halika, let me give you a hug, come on baby, come to papa. Buisit, ismad ni Layla, namula ang mukha nito at nahihiyang napasulyap kay Miss Freya, sorry po. Basta, guys, susuportahan natin si Mia kahit na anong mangyari, matatag na tura ni Clint sa lahat, siguradong magsusumbong si Dragonessa sa principal, God knows kung paano nito gagawing masama si Mia sa paningin ni Mrs. Lord, huwag natin hayaang magwagi si Dragonessa, huwag tayong papayag. Nagsipagtanguan ang lahat, kasama na si Miss Freya. Para akong nabunutan ng tinik sa dibdib, natalo ko ang Dragonessa. Dragon Slayer, Mia the Dragon Slayer, masarap pakinggan, musika sa aking pandinig, pakiramdam ko nakuha ko na ang matagal ko nang pinapangarap sa buhay, kung pangarap ba na maituturing ang ipahiya ang isang terror teacher sa harap ng buong klase. Habang kani-kanya ng usapan ang mga kaklase ko, palihim akong hinila ni Miss Freya patungo sa library. Sa katahimikan sa loob at sa malabubuyog na ingay ng mga estudyante mula sa labas, mistulang boses ng isang diyosa ang tinig ni Miss Freya sa lamig at sinseridad, concerned talaga ito sa akin. Mapalad ako at nagkaroon kami ng advisor na kagaya ni Miss Freya. Mag-iingat ka Mia, hindi ko alam pero masama ang kutob ko. Ano pong ibig ninyong sabihin, hanga ako sa tapang mo. I really do Mia, pero sa tingin ko isang malaking pagkakamali ang nagawa mo, a very bad mistake. Hindi mo pa lubusang kilala si Miss Turtle, siguradong gagawin nito ang lahat makaganti lang sa'yo. Hindi ko na napigilan ang sarili ko, ramdam ko na may inililihim si Miss Freya patungkol kay Dragonessa, at maaaring pareho kami ng hinala. Sa tingin niyo po si Dragonessa ang killer in the rain? Tanong ko sa mababang tinig kahit kaming dalawa lang naman ni Miss Freya ang nandito sa loob ng library. Sa tingin niyo siya ang pumapatay sa mga estudyante rito sa Perville High at sa ibang karatig eskwelahan? Natigilan si Miss Freya, tila pinagsisisihan kung bakit nasabi nito ang hindi dapat sabihin sa akin, lalo na kung ang pinag-uusapan ay ang kapwa-guru nito na malinaw na paborito ng prinsipal ng paaralang ito. Miss Freya, agad kong hinawakan ang mga kamay nito na nasa ibabaw ng lamesa at pinisil, totoo po ba, si Miss Turtle ang killer in the rain? Nagbigay ng isang ngiti si Miss Freya na hindi umabot sa magkabilang tainga nito, umiling ito. Hindi ko alam Mia, maaaring siya ang killer in the rain. Maaaring ako, ang principal, tumingin ito ng makahulugan sa akin. Maaari ring ikaw o ang isa sa mga estudyante rito sa Perville High, but regardless, I still want you to be careful. Natatandaan ko pa nung nasa high school pa lang kami nang may bugbugin si Miss Turtle na kaklase namin, lalaking kaklase Mia, a big boy twice her height, putok man ang nguso hindi tumigil si Miss Turtle hanggat hindi bumabagsak ang batang lalaki, 3 buwan itong nakoma sa ospital, she was a war freak back then, until now, hindi ko alam kung ano ang kaya niyang gawin sa isang estudyante na sobrang namahiya sa kanya. In this case, ikaw, biglang bumukas ang bintana sa tabi ni Miss Freya. Nagliparan ang ilang mga papel na nakapatong sa ibabaw ng bookshelf na parang malalaking confetti, kinilabutan ako nang madampya ng malamig na hangin ang katawan ko. Halos mapalundag ako sa kinauupuan ng kumidlat ng malakas, bahagyang nagdilim ang mga ilaw sa kisame pero agad ring bumalik sa normal ang liwanag ng mga ito, ilang segundo na tila nag-vibrate ang paligid. Nang ibalik ko ang atensyon ko, nakita kong nakatingin si Miss Freya sa labas ng bintana. Bakas sa mukha nito ang pag-aalala habang pinagmamasdan ang maulap na kalangitan. Killer in the rain, bulong ni Miss Freya sa hangin, binalik nito ang tingin sa akin. Alam mo ba kung bakit ganito ang bansag sa killer na ito? Dahil pumapatay ito ng mga estudyante, at ginagawa nito ang pamamaslang tuwing umuulan lang. Sagot ko habang inaalala ang nakagigimbal na umaga na bumungad sa amin nang madiskubre ng isang estudyante dito sa Perville High ang bangkay ng isa pang estudyante na nagngangalang Leslie. Natagpuan itong nakahandusay sa labas ng gate,
Halos bumaligtad ang sikmura ko nang makitang nawawala ang ulo nito. Sinabi ng mga magulang nito na tumawag si Leslie sa kanila at nagsabing gagabihin ang uwi sa hindi sinabing kadahilanan. Malakas ang ulan ng gabing hindi umuwi ang kanilang anak. Napagtugma-tugma ng isang magaling at kilalang investigador na si Inspector Archival ang mga pattern ng mga pagpatay, mga kabataang estudyante na puro babae. Walang bakas ng panggagahasa na nagpatibay na babae ang posibleng salarin, nawawala ang mga ulo, at ang time of death ay hindi malayo sa oras kung kailan umulan sa lugar kung saan nakita ang mga bangkay, at ang pinakamalakas na ebidensya na may serial killing na nagaganap at iisang tao lang ang salarin, ang markang iniiwan nito sa katawan ng mga biktima, kulay pulang marka ng lipstick na nakasulat sa hubad na katawan ng mga biktima na nagsasabing failed. Good, at least hindi ka ignorante kagaya ng iba, I commend you. Muling kumidlat ng malakas, umuwi ka kaagad ngayon Mia, huwag mong hahayaang maabutang ka ng ulan. Tumayo si Miss Freya mula sa pagkakaupo, muli nitong kinuha ang dalang microscope at nilapat sa dibdib, I think we should go, sabi nito sabay ngiti sa akin. Siguro nagiging paranoid lang ako. Ganito siguro kapag nasa mahigit 40 na at malapit ng magmenopause, masisisi ko ba ang sarili ko na mag-alala sa mga estudyante ko? Ano sa tingin mo Mia? Hindi ako tumugon, nilapitan ko si Miss Freya at niyakap.